Uy, nakakita ka na ba ng pundasyon ng isang wind turbine? Nako, yung bakal na ginamit doon, sobrang dami. At kung wala yung mga bakal na yan, nako po, tumba ang wind turbine na daang talampakan ng taas kapag hinampas ito ng malakas na bugso ng hangin. Kaya naman, hindi mo talaga masasabing OA ang mga bakal na ginamit nila kasi talaga namang kailangan. Pero ang proseso ng paggawa nito, nako, next level na challenge. Kahit nga ang pinakasanay na construction crew, aabot ng 12 days bago mabuo ang isang foundation. Pero ano nga ba ang proseso ng paggawa ng mga dambuhalang wind turbine? Nako, maa-amaze ka. Una, tinatali ng mga manggagawa ang 46 tons na rebar para mabuo ang napakalaking steel cage. Dapat perfect ang sukat. Kaya gamit nilang surveying instruments na hindi pwedeng magkamali. Pagkatapos, binubuhusan ito ng high-strength concrete at kapag tumigas na, bumibigat na rin ito. 1,916 tonelada o katumbas na yan ng 480 na mga elepante ang bigat. Take note, iisang pundasyon pa lang yan ha. Pagtapos na ang pundasyon, saka naman darating ang pieces o piraso ng turbine tower. Bawat isa, higit 100 feet ang haba o 40 tao na pagpapatong-patungin mo nang nakatayo. Ganon siya kataas. Gamit ang crane, iisa-isahin nila itong itatayo patayo. At dito pumapasok ang pinaka nakakatakot na parte. Kailangan tumayo mismo sa ilalim ng crane ang mga manggagawa para i-align ang bolt holes ng mismong tower sa bolts ng foundation. Imaginin mo, toneladang bakal nakabitin sa taas. Isang maling galaw, guguho lahat. Kaya kapag mahigpit na ang bawat bolt, doon palang opisyal na tapos ang base ng turbine. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Kasi paano ba minimaintain ang isang higanting wind turbine? Bihirang-bihirang mo itong makikita. Isang technician, naka-full safety gear, umuusad papasok sa core ng turbine, isang masikip pero napakalalim na chamber. Wala kang maririnig. Maliban sa paghinga mo at sa pag-angat ng specialized vertical lift na aabot ng daang-daang talampakan pataas. Habang umaakyat, tumataas ang init, pressure at risk level. Para kang nasa chimney ng isang spaceship. Pagkaraan ng ilang minutong pag-akyat, nararating niya ang tuktok, 260 feet mula sa lupa. Iba na ang view dito. Parang buong mundo nasa ilalim mo. Inaayos niya ang sensors, gears at components sa loob ng nacelle, ang utak ng turbine. Tinitiyak niyang tumatakbo ang blades ng perpekto para libo-libong bahay ang patuloy na may malinis na energy. Tahimik ang trabaho. Pero kung nagkamali siya, buong komunidad ang mawawala ng kuryente. Pero ang tanong, magkano nga ba ang paggawa ng isang wind turbine? Sa US, ang cost ng paggawa ng isang wind turbine kasama ng foundation, tower, blades, installation at grid connection ay nagkakahalaga ng 3 to 4 million US dollars kada isa for a typical 2 megawatts turbine. At kapag kinonvert mo yan sa peso, 171 million to 228 million pesos bawat peraso. At tandaan, hindi pa kasama dyan ang maintenance, permits, land leases, transport at cost para iakyat ang giant blades na kasing haba ng basketball court. Kaya bawat wind turbine na nakikita mo, mga nasa roughly 200 million pesos yan. Pero ang kapalit naman ay kuryente para sa libo-libong tahanan. At yung mga wind turbine na yan, hindi lang nakikita abroad. Meron din tayo niyan sa Pilipinas. Kapag pumunta ka sa Ilocos Norte, hindi mo pwedeng palagpasin ng Bangi Wind Farm, yung iconic row ng wind turbine sa tabing dagat. Meron din sa Pangasinan, Rizal, Guimaras, Mindoro at marami pang parating. Kasi habang tumataas ang demand sa malinis na energy, mas dumadami ang wind turbines sa bansa. So yun na nga mga kamagkano, alam mo na, bawat isa sa kanila may kwentong puno ng pawis, risk, engineering at guts. Ito ang wind turbines. The giants na tahimik pero malaki ang ambag sa power ng future na Pilipinas.